otoridad. Alright, at ngayon puntahan po natin, ready na po via Zoom Live, no? Mula naman po sa Mountain Province. Binayo rin ng malakas na ulan at hangin sa pagdaan ni Bagyong Uwan sa probinsya kagabi. Ang detalye ng balita mula kay JM Pineda ng PRTV News Manila. JM? Hindi man direktang tinamaan itong Mountain Province ng Bagyong Uwan, pinaramdaman naman ito yung malakas na ulan at malakas na buhos ng ulan, malakas na rin na hangin na pinagsabay kagabi dito sa Mountain Province. Pasado alas 10 ng gabi, nagpinasayo ng hangin ng Bagyong Uwan ang mga puno at sanga dito sa Bontoc Mountain Province. Kahit ang mga nakasabit na mga trapal, hindi pinalagpas at winasiwas ng hangin. Sa pag-iikot nga ng PRTV News team sa sentro ng bayan ng Bontoc, nagkalat ang mga dahon at sanga sa daan dahil pinalipad ito ng malalakas na hangin. Rinig din kaninang madaling araw ang sipol ng hangin at langit-lit ng mga yero. Magdamag din na nag-monitor ang hanay ng Mountain Province PDRMO sa lagas ng Chico River na isa sa mga umaapaw na ilog dito sa Mountain Province. Bandang alas 3 ng madaling araw nga nang iniangat sa orange level ang ilog dahil sa posibleng pagbaha. Pero pasado alas 6 ibinaba naman ito na sa normal level na. As of 9 a.m., may 5 pang ilog sa Mountain Province na nasa alert level at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Halos 1,000 naman ng mga individual ang lumikas dahil sa banta ng Bagyong Uwan. Ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga kamag-anak na malayo sa hazard area. Pero may ilan din naman na nasa evacuation center muna na nagpalipas ng oras. Nagsasagawa naman ngayon ng clearing operations ang mga tao ng PNP sa mga kalsada na may mga nakakalat ng sanga at mga bato para maiwasan na rin ang aksidente. Niya sa ngayon nga ay may mga kalsadang nakasara ngayon dito sa Mountain Province. Yung mga papunta dito sa Baguio Bontoc Road, nakasara ngayon yan. Yung mga papunta rin sa Kalinga ay nakasara ngayon yan dahil sa ilang mga rock slide, landslide na nangyayari. Yung ilan naman dito, itong nasa likod natin, ito yung papunta sa Banawe. May ilan daw dyan na mga landslide na nangyari. Doon naman sa papuntang Kalinga, mayroon ding mga area doon na bukod doon sa landslide ay mayroon ding mga nangyaring mga pagtumba ng puno at pagtumba ng mga poste. Kaya niya hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito sa Mountain Province at yun nga yung pinoproblema ng ilan sa ating mga kababayan dito. Niya. JM, saan ka eksakto dyan sa Mountain Province? Nandito tayo ngayon sa Bontoc area. So itong Bontoc area kasi ay isa sa mga pinakamababang area. Nandito tayo sa tabi ng ilog. Yung ilang mga area katulad ng Barlig, Sagada, Sadanga at Sabangan, Besao, lahat yan ay mga nasa area ng matataas. Yun yung may mga landslide. Kaya pag pupunta dito sa Bontoc area, yung mga area na dadaanan nila ay may mga landslide dahil mabundok na area yung mga lugar na yon. Kahit yung papuntang Baguio, ay hindi na rin madaanan ngayon dahil doon sa mga landslide na nangyayari. Kaya ngayon, yung ilang mga residente dito ay nandito lang muna sa Mountain Province, yung mga papunta doon sa mga Baguio, pati sa Kalinga, sa Banawe, ay hindi muna bumabiyahe dahil nga sarado yung mga kalsada hanggang sa ngayon. JM, good morning. Mix Busos ito, no? Siyempre, yung Mountain Province, very prone nga sa mga landslides, especially pag mayroong mga ganitong kalakas na mga bagyo. Na ano ba kung comparable itong uwan sa mga nagdaan, ay sila ba inagulat o kumbaga masasabing first time itong nangyari na ganitong kalaking magnitude sa kanila? Alam mo, Mix, nakausap natin yung ilang mga residente dito. Kagabi nga kinakausap natin sila kung ano nga ba yung inaasahan nila dito. Pero nung kahapon kasi medyo maganda pa yung panahon nung tanghali. Kaya ang nangyari, sinasabi nila sa atin, lalo na dun sa bayan ng Pisao, na medyo maraming landslide na nangyari. Ang sinasabi nila ay wala pa naman daw bagyo, kaya yung iba hindi pa lumilikas. Kaya ang nangyari, hindi sila naghahanda on part na physical. Ang ginagawa nila, kinukuha yung mga taniman nila kasi medyo maraming tanim dito ng broccoli at iba pang mga produkto na pantanim. Kaya yun yung una nilang inilikas bago yung mga sarili nila. So kahapon nga, yun yung ginawa nila bago man tumama yung bagyo. Sabi nila normal na yung ganitong kalakas ng hangin sa kanila, pati yung bugso ng ulan kagabi. So hindi sila gaanong nataranta, walang ano. Actually, nung dumaan nga tayo sa area, halos lahat sarado eh. So ganun lang ginawa nila, nagmo-monitor lang kung ano yung sa mga balita at
para meron silang balita pagdating dito sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Migs. Oh, all right. Ano yung kinatatayuan mo ngayon, ano? Kasi nasa tabing ilog ka at may tulay sa likuran mo, ano? Okay naman, nakita ko may mga sasakyan na dumadaan diyan. At yung ilog naman ay hindi umapaw, ano? From what we are seeing from your video. Tama ka dyan, Nina. Umabot nga lang kanina ng madaling araw ng orange level itong Chico River. At ito talaga yung binabantayan nila kasi dun sa kabilang areas, nakikita nyo sa likuran, mayroon ding mga bahay dyan. So yun yung mga binabantayan ng PDRMO at saka ng kapulisan natin, pati na rin yung mga rescuers. So kagabi, dyan sila nakabantay. Umabot nga yan mga bandang alas 3 ng orange level. So sabi ng PDRMO sa atin, kapag ang orange level ay inangat na, ibig sabihin nun kailangan na lumikas nitong mga residente at magpapatupad na nga sila ng forced evacuation na that sequence. Kaya kanina, ng mga alas 3, ay inikot muli nila itong area na yan, lalo na yung area na to dahil May bukod mga sa bahay, tubig, maputik din yung area na yan. Oo, concerned lang ako. Hindi ba dapat ano na yan, danger zone na hindi na pwedeng tirhan? Kasi yan yung nakita natin sa Cebu eh. Oo, yung mga tabing ilog, yan yung na-wipe out eh, no? So wala bang, anong plano nila dyan? Dyan pa rin sila titira? Talagang tabing ilog, no? Katabi ng Chico River, ang kanilang mga bahay. JM. Ninya, sa ngayon nga, yung ilang mga bahay dito, ayon doon sa PDRMO, kapag ganitong malalakas ang ulan, talagang pinapalikas na nila. Although, sabi nyo nga, medyo delikado doon sa lugar, kaya ang ginagawa nila, preemptive agad. Hindi na nila pinapalala yung sitwasyon at sinasabihan na agad nila na lumikas na. Kasi karamihan dito, mga farmers kaya madalas kapag itong mga area na yan, ay nasa kabukiran sila. So kahapon nga halos lahat nasa kabukiran yung mga tao dito sa Bontoc area. At dun sa may banda sa may gilid dito, Ninya, taniman na yung dulo na yan. So dyan halos lahat nagtatanim yung mga residente. So sobrang lapit lang sa trabaho nila itong area ng mga bahay dito na malapit na sa Chico River. Kaya yung iba, kinausap natin bakit nga ba sila nandun sa area na yon dahil daw mas malapit yung trabaho at kadalasan nga ang kinakabuhayan nila yung pagtatanim ng iba't ibang mga gulay at prutas dito sa Mountain Province. JM, JM, ang tanong ko, at least sa sitwasyon sa bayan, kasi syempre doon maraming tao meron ba mga naapektuhan doon, yung mga tirahan nila, yung mga tindahan, nagliparan ba yung mga bubong, o at least yung mga structure na may mga kahoy-kahoy? Kamusta ang sitwasyon doon? Mix, doon sa pag-iikot natin kanina sa may bayan, doon sa mismong sentro ng Bontoc, may nakita lang tayo mga kalat na mga dahon-dahon at ilang mga sanga-sanga. So ngayon nga, nililinis na ng mga residente yon. In terms of doon sa mga bubong, wala namang mga nangyaring gano'n na lumilipad yung mga bubong dahil nga kadalasan dito sinasabi nila matitibay daw yung mga bubong nila kaya tiwala rin sila. Pero yun nga, sinasabi ng PDRMO kahit na gano'n natiwala sila doon sa mga bahay nila, ay dapat pa rin lumikas. Doon sa may sentro, kagabi, nilibot namin yon habang nagkakaroon ng malakas na ulan at malakas na bayo ng hangin. Nakita namin may ilang mga sanga na nakakalat na at halos lahat ng mga tao nga ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Ang pinakadelikado lang talaga yung mga kahoy na lumilipad. May mga kahoy na minsan lumilipad sa sobrang lakas ng hangin. Kaya yun, pinapaalalahanan talaga ng Mountain Province PDRMO na during that time ay huwag nang lumabas yung mga residente dahil yung mga kahoy ay yung laki, para mga ganyan kalalaki yung mga kahoy na lumilipad kagabi. Medyo delikado siya pag tumama sa katawan, medyo masakit. Kaya yun, ang ginawa ng PDRMO ay pinalalahanan na huwag nang lumabas during that na sobrang lakas talaga ng bagyo dito sa Mountain Province. Mix. And last, JM, may casualties ba, fatalities dyan sa Mountain Province dahil sa bagyong Uwan? Hindi niya magandang balita dahil wala naman nangyaring mga fatalities or mga nasugatan dito sa area. Meron lang ilang kagabi na during nung malakas na ulan, mga alas 12 ng gabi, ay tumawag sa PDRMO kasi nakabantay tayo doon sa PDRMO. Ang ginawa nila ay
nagpalikas na sila banda sa may barangay Kulitit. So yun yung medyo mataas na area ng Bontoc Mountain Province. So pinuntahan agad yun ng PDRMO para mailikas na. Para sabi sa atin ng PDRMO, parang mga 3 bata yon at isang magulang at isang nanay at ang inilikas nila agad nilang ibinaba dito sa area at pinapunta dun sa mga kamag-anak. Medyo natakot daw kasi yung mga residente dahil malakas na yung hangin doon sa mataas na area ng Bontoc. At meron din daw mga lupang bumabagsak. Kaya ang nangyari, tumawag agad sa PDRMO para magpalikas noong bandang alas 12 na. Agad naman sila pinuntahan ng PDRMO. Ninya? Maraming salamat. Ingat ka dyan. Yan po si JM Pineda ng PRTV News live mula dyan sa Bontoc Mountain Province. Salamat. Thank you, JM.